Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo versus Petrogas Angels magkakasubukan na nga bukas. Ang dalawang team na ito ay talagang masasabi natin mukhang match na match sila. Pero ang dark horse nga dito, ang kupunan ni Chang Abi Maranyo. Dahil kung tutuusin ay lamang naman talaga ang Petrogas Angels. Subalit alam nyo ba na ang Cherry ay pinataob nga nila ang Petrogas Angels ng prelims, kung saan nga naging mahigpit talaga ang labanan ng dalawang team na ito at inabot pa nga ito ng 5th set, kung saan naman close fight talaga ang laban. Kita natin na talagang nakipagpukpukan ang Cherry Tigo kontra nga sa Petrogas Angels, at eto nga sobrang laking panghihinayang nga ni Brock Van Sickle at kitang kita nga natin sa kanyang aurahan nang natalo nga sila ng Cherry Tigo. Pero alam nyo mga ka-sports, pagdating na nga sa semifinals ay titingnan natin at tatansyahin na natin kung sino ang tataob sa dalawang team na ito. Eto nga ang aking prediksyon mga ka-sports. Ang kupunan nga ni Chang Abi Maranyo ay kayang-kayang pataubin sa loob lamang ng 3 o 4 na set. Bakit ko to nasabi na kayang-kaya nga silang patiklupin ng Angels? Yan ngayon ang ating pag-uusapan, dahil ang prediction natin na ito 100% tatama talaga to mga ka-sports. Meron tayong mga dahilan at ibang rason kung bakit natin nasabi na kayang-kayang mabilisan mapatiklop ang Cherry Tigo ng Petrogas. Tumutok kayo at malalaman nyo na, pero subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Marahil marami na naman magre-react sa ating vlog ngayon, sapagkat nga sinabihan natin na kayang-kaya pataubin ng Petrogas ang nasabi nating Cherry Tigo. Sa totoo lang kasi, kahit sabihin natin na ang Cherry ay tinalo nga nila ng preliminaries, ang nasabi nating Petrogas, sinerte lang sila, dahil kung tutuusin talaga ay malayong malayo pa ang Cherry Tigo kung ikukumpara natin sa mga players nga ng Petrogas. Mas malakas talaga ang Angels ngayon, dahil marami nga tayong iba't ibang rason at nasisilip nga, at kitang-kita naman natin na talagang kayang-kaya na talagang pataubin ng mabilisan nga ng Petrogas Angels ang kupunan nga ni Chang Abi Maranyo. Salpukan nga tayo ng mga outside spikers. Unahin na natin dyan ang Laure Sisters versus nga kay Jonas Abete and Brock Van Sickle ng Petrogas Angels. Kung tutuusin ay hindi pa talaga kakayanin ng Laure Sister ang dalawang ito. Alam naman natin na may angking kagalingan talaga ang Laure Sisters, ay hindi naman natin questionin dyan. Pero mas magaling itong si Brock Van Sickle, sapagkat number 1 best scorer siya, number 1 best server, number 3 best spikers, number 4 best receiver, number 8 best digger, and number 9 best blocker. All department ay talagang meron nga itong si Sickle, ibig sabihin ay talagang pang MVP talaga ang kanyang kagalingan. At ang mga meron si Brock Van Sickle ngayon ay wala nga ang dalawang Laure Sister. Sinuwerte lang talaga sila ng prelims kung kaya natalo nila ang Angels, pero ibang usapan na kapag semifinals. Alam natin na talagang hindi na dito magpapakabog si Brock Van Sickle. Pero syempre, alam rin naman natin na may angkin kagalingan nga ang magkapatid na Laure. Pero pagdating nga sa semifinals ay mukha talagang kakapusin pa silang dalawa, dahil mas malakas ngayon itong si Brock Van Sickle at Jonas Abete tandem. Kitang-kita naman natin si Jonas Abete ay talagang nakikipagpukpukan nga sa loob ng court, at baka nga masungkit niya pa ang kanyang Best Outside Spiker na award. Grabe rin kasi ang kumpiyansa ngayon ni Jonas Abete, talagang tinatapatan niya nga itong si Brock Van Sickle ng kagalingan. Ibig sabihin talaga mahigpitan ang magiging labanan ng dalawang team na ito, at baka nga tuluyan nang bumigay itong Laure Sister at mapatiklop sila ng mabilisan, dahil nga sa bagsik ngayon ng Angels. At bakit ko pa nasabi na malakas nga ang Angels? Speaking sa malakas, nagbabalik na nga si MJ Phillips.
Sa usapin middle blocker department nga, kitang-kita naman natin sa harapan nga ang Abby Maranyo, ang team captain ng Cherry Tigo versus naman kay MJ Phillips ay malayong-malayo nga itong si Chang Abby kay MJ. Pero hindi rin naman natin minamaliit si Chang Abby Maranyo dahil alam naman natin na sa experience ay sobra ng daming napagdaanan nito at marami na rin siyang naging gold medal. Ngunit syempre, mga nakalipas na panahon na yon ni Chang Abby Maranyo ang kanyang mga napatunayan. Ang pinag-uusapan natin ang kasalukuyan. Mas lamang talaga si MJ Phillips dahil nga sa kanyang nakuhang experience nang kinuha nga siyang import sa South Korea. At kita naman natin na talagang pagdating nga ngayon sa percentage ay mas lalamang talaga itong si MJ Phillips pagdating nga sa semifinals. Pero syempre palaban niya si Chang Abby Maranyo kung kaya magiging maganda ang laban nila at baka maging close fight ito. Pero alam natin na kung sa kagalingan ay mas lamang nga si MJ Phillips sa ngayon. Pero sa experience naman, mas lamang si Chang Abby Maranyo. At hindi ko na nga dito sinama si Remy Palma nga ng Petrogas Angels at si Cha Karandang ng Cherry Tigo dahil ang dalawang yon ay subok at matibay na at parehas nga ang level ng kanilang galawan sa loob ng court. Parehas silang magaling. Kaya dito lang tayo sa tapatan na Abby Maranyo at MJ Phillips. Pero kung ako yung tatanungin, mas lamang si MJ Phillips kay Abby Maranyo. At inuulit ko, ang Remy Palma at Cha Karandang naman na tapatan ay halos pantay lang. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala nga ang mga iba't ibang mga players nga ng tapatan ng nasabi nating Cherry Tigo at Petrogas Angels. Para sa inyo, sino ba ang titiklop sa dalawang team na ito? At sino ang aangat? Sino ang uuwing unang luhaan pagdating nga sa semifinals? Tumataya ba kayo sa Cherry Tigo, ang dark horse nga ng PVL All Filipino Conference, or dito na kayo tataya sa kupunan ni Brock Van Sickle, ang isa sa mga lamang na dahil mas malalakas nga ang kanilang mga players? Kung kanino kayo vote, ano pang hinihintay nyo? Suporta na kayo at komenta kayo sa baba kung para sa inyo, sino sa kanilang dalawang team ang matatalo at mananalo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.